Welcome sa aming munting paraiso ni Red Noveno po. Ito po ang aming pinaghirapan na tinayo, ang aming pinapangarap na munting paraiso. Ang resort po na to ay dugot pawis po ang inilaan po namin ni Red Noveno para po ito ay mabuo. Kaya ayan, isi-share po namin sa inyo ang kagandahan at ang pagiging unique ng lugar po na ito. At ito nga po ay nandito po, lalawigan ng Rizal. Kaya ito po ay aming gustong i-share po sa aming mga manonood, ang aming munting paraiso ni Red Noveno. Ayan po, makikita nyo po dito na mayroon pong swimming pool at napakaganda po ng aming lugar. Napakalawak at nature na nature po ang dating. Ayan, may magandang kubo at may magagandang mga halaman. Napakaganda po. Tara po, gusto po namin itong i-share sa inyo. Ang ating munting paraiso. At ito po ay tinawag naming Bale Paraiso. Ay, joke lang po. Ito po ang totoong may-ari. Yan, good afternoon po mga ka-learning natin dyan, syempre mga katropa natin dyan. Ngayong araw po ng Sabado, nandito po tayo sa bayan ng Hala-Hala, Rizal. At kasama po natin ngayon yung ating pinuntahang private resort po ito. At syempre namaya ipapakita po natin ang kabuuan ng Bale Paraiso. Bale Paraiso. Sabi ko pa naman Bella kasi Bale kasi is bahay in Kapampangan. Kapampangan. Oh, then Paraiso is Paraiso in Kapampangan din. So kaya Bale Paraiso. Yun. So kasama po natin ngayon si Len at si Mike, ang mag-asawa po na may-ari po nitong Bale Paraiso. Parang bumabali, no? Pero sa Kapampangan, Bale is bahay. Bale is bahay. Yes. Okay. Uy, Kapampangan din ako kasi nanay ko Kapampangan din. Oo. Kasi Sino Kapampangan Kapampangan? ako, Kayo pareho? yung mother Hindi, ko. ako Quezon. Quezon. Uy, sa Quezon si Red, Quezon. Nasa kayo sa Quezon. Nagkawayan. Ayan, kami sa Mulanay. Wala. So, ikaw ang Kapampangan. Kaya Oo, pala magaling sila. magluto, kabalin pala to si Mhm. Sa mga hindi po nakakaalam, mga viewers po natin yan, si Len po ay matagal pong kasama sa trabaho. Nung kami po ay ay Manila pa, no? Tridal Technologies. Matagal po kami naging magkasama, co-worker kami sa ay Manila. Mas kilala kasi siyang ay Manila, pero yung pinaka-main company is Tridal Technologies. So, ngayon, Len, nagulat kasi ko, no, kay ni Mike, kasi naging inactive ka sa Facebook Tapos biglang nakita ko, meron kayong isang napakagandang private resort. So dito tayo mag-uumpisa yung kwento na to. Paano nabuo ang isang napakagandang private resort na Bale Paraiso? Yun ang pangalan ng kanilang private resort. So umpisa tayo doon. Oh, nag-start kami nung pandemic nung na-acquire namin tong property. Mga April 2022 yon. So nag-start kami nung una parang naghahanap-hanap lang kami ng mga for sale na property sa Facebook, gano'n. Tapos it so happen na bigla tong nag-appear. Tapos sabi nga ni Daddy uy, sabi nga gano'n, tingnan natin to. Pero ang isa pa palang napakalaking question ng mga magiging viewers natin. Hindi kayo taga Rizal. Walang taga Rizal sa inyo. Kasi taga Quezon siya, ikaw taga Pampanga. Ako taga Rizal, pero Kainta. Medyo malayo Malayo na. Oo, yung mother ko tsaka yung father ko, tubong Kainta talaga kami Rizal. Yun, okay. Meron pala naman tubong Kainta. Kasi tayo talaga, kami kasi, Rizaleño na kami. Dahil matagal na kami na San Mateo. Mga 25 years na kami sa San Mateo. Sa kabilang side. No? Sa kabilang side. San Mateo Rizal. So, ayan, pandemic, no? During pandemic, nung na-acquire nyo itong, lahat pa lang. Oo, lahat. Mm. Actually, siya yung nakakita talaga. Parang patapos na rin yung pandemic that time. Kasi 2022 na eh. Diba ang kasagsagan ng pandemic is 2020 and 2021. So, bago actually ito, may in-acquire kami na property sa may Tagaytay. Pero hindi siya parang more on siya, parang condotel. Condotel. Maliit. Tagaytay kasi condotel. Maliit lang siya. So, yun talaga pandemic time yun. So, ang estimate namin nun,
parang after 1 year, Mm. pwede siyang mag-materialize. So, parang sabi ko nga, na-underestimate namin yung pandemic. Kasi Oo, wala that ako time parang hindi mo maisip na mag-acquire ka ng isang property na gayon at the time of pandemic kasi nga Ay, oo, medyo tama. Ano, no, ang hirap that time eh. So parang financially, ano Oo, ang talaga. dami Oo. talagang nawawala ng work nun. pero no, binaliktad namin yung perspective na mas maganda mag-acquire during that time kasi nga pandemic and after that pwede siya mag-boom. Apparently, na-underestimate namin. Kasi So, ang haba. Oo, nung papasok na yung parang in 6 months, inisip namin na patapos na yung pandemic. Kasi pag tinignan mo sa trend, Oo. pagdating ng December, kasi nakuha natin yung mga around 2021 ng August. Parang ganun. So by December, bumaliktad yung ano namin, yung prediction. Tapos Sumama yung status ng pandemic, lumala kumbaga. Sa halip na bumaba, lumala siya. So ngayon, nag-isip kami kasi parang ang thinking namin, itutuloy mo ba or hindi. So I decided to stop. So medyo may tinapong kaming pera doon. May tapon Kasi yun. non-refundable yun. Oo. Non-refundable siya. Not unless parang ibebenta mo siya o ipapasa mo, parang ganun. Oo, pero hindi na rin kasi parang yun nga at pandemic sino Wala naman nang bibili. Oo, sino bibili. kasi nga medyo that time lahat ng tao medyo hirap oh. So ginawa namin after that parang sabi namin sige okay na yan hayaan na muna natin ganyan talaga. Ganoon naman pag business eh, di ba? Oo. Laro siya eh. So nag-isip kami na parang let's find another kasi ang gusto talaga namin property. Kasi ang dream talaga niya resort. Matagal na yun eh. Oo. Gusto nga niya resort. Gusto niya resort. So, yun, naghanap kami, parang unti-unti, naghanap kami ng parang lot muna. Sabi, tingnan natin, medyo dahan-dahan lang, sabi ko. Sabi, may una-acquire natin dito, no? Pililya. Nauna ba yan? Nauna yun. May Oo. nakuha din kasi kami sa Pililya. Kaya lang siya is parang more on installment naman siya. Oo, So, magaan. hindi ganun kabigat. Magaan siya. Oo. Tapos parang ano siya, parang in-house ba? In-house ba tawag? In-house financing. Oo, in-house financing siya. So, Malit yun, lang yung oo. property, about 120 square meters Oo, lang. parang Oo. So, pero ang yun kasi parang subdivision. Oo. Sabi ko sa kanya, kung magtatayo ka ng resort, hindi pwede yan, 120 square meters eh. Late niyan eh. So, pero pwedeng parang transient house siya. Parang Airbnb. Parang ganon. Kasi Yeah, windmill. yung area doon, windmill. Pero dito sa part ng Pililya, sa windmill area Windmill talaga. area, mo, so Oo, doon sa papasok loob ka talaga. ng windmill area. Oo. Yung parang may entrance fee na doon eh. Pag Oo. pumasok ka. So yung nakuha naming property, bago ka makarating doon, as in dadaanan mo yung mismong poste nung yung mga poste windmill. ng So natuwa kami, sabi ko sige, kuha tayo kahit maliit. Pero hindi talaga yun yung target namin kasi sabi nga namin, hindi yan yung pang resort. So naghanap kami. And then pag kumuha kasi kami ng property na i-develop na pang resort, not a subdivision type. Kasi actually, ang gusto nga namin, isolated. Dapat walang katabi, walang ano. So ito, nakita namin na nakapost. Sabi ko, parang ang ganda. Apparently, parang sa baba lang kasi ito ng Pililya. So kung tinignan mo yung daan, di ba? Oo, pag ganun lang siya. Paakyat, ito sa ilalim. So nung binaba namin, sabi ko parang tapatan lang. So medyo nagka-interest kami. Saka isa pang points nung na nakakatch ng interest namin dito is sabi nila hot spring area siya. Yun yung isang ano. Yun nga yun na kanina binanggit nila kanina na itong area na to is hot spring, no? Meron silang matatap. Kumbaga may matatap kayo na pwedeng kuwanan ng water na yung water na makukuha is hot spring. Natural hot spring. Natural. May natural flow sa ilalim na hot spring. Mm. So, yun yung isang catch dito. Kasi yun yung dinadayo. Actually, galing kami ng Banawi. May nag-swimming kami sa isang hot spring din. Na ang sarap sa pakiramdam. Oo. Yeah. Yun ang isang magiging catch nyo dito no, sa inyong private resort. Yung hot spring. Kasi di ba sa Pansol, yun ang dinadayo. Yes. Yung hot spring. Tsaka maganda sa hot spring. Dito kasi hands-on kami. So, maghapon, nagtatrabaho kami. Yung kahit pagod na pagod ka, Oo, tapos
Babad ka sa Oo, spring. magbabad ka. Hindi kasi sa malamig, hindi pwede. Oo. Magkakasakit ka eh. Oo, totoo. Doon talagang as in mawawala yung sakit-sakit ng Pagod. katawan mo. Tsaka wala, pagod. wala siyang lalo na siya Oo. kasi buhat-buhat ng mga bato, ganyan. Talagang walang sakit ng katawan. Oo. Sabi niya, mami, parang okay talaga siya kasi Totoo. talagang hindi sumasakit yung katawan niya. Samantalang dati, konting pagod, makaligo ka. Masakit Masakit. yung mga ganito. Kasi parang Totoo. siya, nag-acquired siya ng lamig. Pag yung Oo. tubig mo yung Oo. lang, Maligam-gam. natural Oo, water. natural water. So, kasi doon sa nag-hot spring tayo sa Banawi, di ba, Dino? Ang sarap din sa pakiramdam. Naglakad kami ng 3 hours. Para lang makarating doon sa, na yung hot spring haba. na yun. Lakad? Lakad. As in, bundok. Lakad kasi river siya eh. Tapos may portion lang na may hot spring. Rice terraces yung nilakad namin sa Banawi. Tapos 3 oras kami naglakad. Pagdating naman namin doon, worth it. Talagang ang sarap ng pakiramdam mo na nakababad ka sa hot spring. Oo. So, ganun yung magiging attraction din po dito. At ongoing naman yung development po ng Valley Paraiso. So, abangan po natin yan, mga viewers natin. So, ang isa ko pang tanong, yung pag-develop niya, kasi syempre na-acquired nyo siya 2 years ago, 2022. Land lang, di ba? Oo, land lang. So, ang next question po natin ngayon sa kanilang mag-asawa, paano nila na-develop ng ganito na kaganda? Imagine niyo guys, no? Very nature. Nature. Oo. Very nature yung dating kasi di ba katabi bundok, sa kabilang side is yung lake. Yung lake. Tapos yung pagkakagawa ng mga construction ng kanilang mga bila-bila. So ito yung mga bila-bila nila na anyway, ang pagpaparent pala nila, ayan, sige explain mo. Hindi ho siya ganyan bila-bila kasi iba bila-bila, di ba? Sa kanila whole The whole Exclusive. property. May Exclusive. yung Ayan, buong property. exclusive po siya buong property. At meron kayong promo ngayon, di ba? Nabanggit po sa akin kanina. Oo. So may promo po sila ngayon sa mga gusto mag-acquire para mas maaga pa lang ma-promote na natin. Bale, this April, nag-less kami since nag-startup pa lang kami, nag-less kami ng 2,000 for the rates. Dapat kasi the rate is 13,000. So we less 2,000 doon sa rate for the 22 hours booking. All the bookings na mag-confirm ng month of April, kahit May pa yan, June, July, malalesan pa rin siya ng 2,000. So, bali, magiging 11,000. 11,000. Ayan, 11,000 for the whole property na po to. No, ang maganda dito yung mga corporate team building. Yeah. Kasi malaki po yung property. Tsaka ang dali puntahan galing Manila. Oo. Yes, Wala nang accessible. Wala. Wala toll gate. Yun, pinaka-isang advantage, walang Walang toll gate toll gate. from Manila. Hot spring, May hot toll gate. spring, walang toll gate. Tapos, from Manila, marami kasi tayong dinaanan kanina din. Nagdo-drone tayo. So, mga more or less, mga ilang oras. So yung estimate namin from Pasig in the average average na ibibigay ko para is between 2 hours to walang walang stopover Walang as in stopover. diretso. So ako medyo sanay na kami. Kaya ko siyang takbuhin from here to Pasig less than 2 hours. Talaga. Less than. Less than 2 hours. So pero syempre kung bago ka lang guest, Oo. yun nga between 2 hours to 2.5. So, from Manila po, 2 hours and a half, max na po yun, max na. Siyempre, minsan may stopover dyan ihi. Yes, Pero, so kakain. kakain. Masarap dito, marami ka kasing madadaanan na kainan. Yung hindi mo nakakainan sa Manila, ibang experience. Daming mabibili. Yes, ang dami. dami mabibili. Mga fruits, ang dami. Yung favorite namin dito, lagi stopover na kainan, kambingan. Kambingan. Yung mga anak namin. Favorite kasi nila. Saan banda yun, yung kambingan? Sa may bandang Murong. Pagpasok mo ng Murong, sunod-sunod yun. Marami. Baras, Murong, gano'n. Yung sunod-sunod. Kambingan. Meron ako nakita yung floating restaurant. Bulawan. Bulawan. Bago magbulawan o after Bulawan? Hindi, bago. Bago pa. Ayun. Ito si Red kasi favorite niya yung mga kambingan. Oo. So after Bulawan, meron Papaitan. masarap na kainan at kambingan. Dito po sa Rizal. Actually, dito sa Rizal, marami. Sobra dito. So, at ang hala-hala pala ay paraiso ng Rizal. Yes. Nakita namin yung yung Arco. Oo. Yung nakalagay doon, paraiso ng Rizal. At kung mapupunta nga po kayo dito, talaga namang masasabi nyo, paraiso ng Rizal. Kasi yung scenery papunta, sa bandang right side nyo, ang makikita nyo, Laguna Lake.
Dito sa bandang left side nyo, makikita nyo yung Mountains. mountains. Ito, Sierra Madre pa. Sierra Madre actually Sierra ito. Madre, oo. Saka yung windmill. Tsaka yung windmill Windmill, pala. kita mo ng rin. windmill, yung naghahangan nyo din po. So, napakaganda. Sa mga magtatanong, pwede bang mag-camping dito? Ayun, sa mga magtatanong. Pwede. Pwede naman. Pwede, May oh. mga areas kami na pwedeng mag-camping din. Actually, ano ba tawag? Tent. Oo, So, tent. mag-camp. Kasi yung parang ito talaga was built as resort. Oo. Pero nag-provision kami dun sa mga gustong mag-tent. Yun. So meron kaming dalawang area dito. Na pwede mag-tent. Pwede dun sa tabi nung maliit na pool at Mm. saka dito sa may patio. Pwede dyan. Yun. Ngayon, dun sa treehouse, Mm. paborito rin namin tulugan yon. Mm. Pero dahil siya, tawag dito, open, so ang in-advise namin, magti-tent ka pa rin. Sobrang, Hindi pag umulan, sobrang lakas ng hangin. pag umambon, tapos malakas ang hangin, Oo. mas okay yung may tent. Tent. Oo. Yun. So, mamaya papakita rin natin yung preview ng buong property, ng buong resort nila. Siyempre, along ng ating interview sa kanilang mag-asawa. Then, ang ating pangatlong tanong, paano po ito na-build? Kumbaga, ano ba to? Mabilisan o dahan-dahan? Mabilis ang dahan-dahan. Combination. 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 Siguro, Nung una, dahan-dahan talaga. Oo, parang step by step. Una, parang ito munang kubo. Hindi, nag-start kami sa bakod. Kasi, nung una, as in, wala talaga eh. Parang, ano lang to, lupa lang talaga. Kasi palayan to before. So, walang puno. So, kailangan naming magbakod kasi para makapagtanim talaga kami. Then, secure. nag-start kami with the small kubo. Nung una, meron lang kami parang maliit na canteen dyan. Barong-barong. Barong-barong. Talaga? Oo, doon lang kami. Tapos nagte-tent lang kami. Oh. Tapos nag-start kami with the kubo. Then the next is the treehouse. Tapos the dipping pool. Parang unti-unti, doon sa loob ng 2 years na, after a year, tsaka naman Saka itong na ito. main house. Oh, pinakahuli to. Pinakahuli Itong na itong main main house. house. Oo. So, bali 2 years in the making pala to. Hindi naman. Ang the 2 years kasi is From the start nung binili yung from the start. So, sakto ngayon, April. Oo. Yun yung pang 2 years. Pero kasi nag-start namin simulan itong bakod, The fence. Oo. July na. July na. July So, na. Kasi inayos pa namin yung mga permit, Oo. inayos pa namin yung mga pag-transfer ng title, lahat. Inayos mo na yun sa lupa. Nagpasukat pa kami. So, lahat yon. And then after that, yun nga, sinecure na namin siya. Oh. So, parang the intent talaga is, yung, kaya sabi ko kanina, dahan-dahan na nagmamadali din. So, bakit? Kasi yung nagmamadali, kasi yung lupa nung binili namin, gusto talaga namin malagyan na. So, yun yung nagmamadali. Kasi pag bumili ka ng lupa, minsan ang intention, bilhin mo lang, okay na. Parang investment lang. Investment lang, hayaan mo siya dyan. Pero kami, parang Intended for business talaga. yes, personal and business. So, parang ang ano namin is, parang gusto na namin makapag-build. Kasi yung pag tiningnan mo yung age na. Oo. So parang Nandun na ako. Sabi ko parang medyo late na rin. Oo. Kailangan na talaga. Oo. So tapos parang nung nakapag-start na kami, yun naman yung sinasabi niyang medyo dahan-dahan din. Parang step by step, nagsimula nga doon sa barong-barong, tapos nagtitent lang kami. Yung mga bata hindi sanay, nasanay. So ang ginawa namin para maging motivation sa mga bata, parang almost every 3 months, parang may goal kami na may bago silang makita. Bago sila kailangan makita. din. Kasi bata so yung mga bata, makita mo, and talagang kasama namin sila nagbi-build. So naghahakot sila ng lupa, naguhukay. Ay, ganun. Oo, ganun namin sila. So minsan naboboring sila, Oo. hanggang sa naging excited na rin sila kasi nga may bago. So tinatanong nung Anong sunod? parang binibilang niya 4 weeks na, bakit walang bago? Oo, walang bago. Ganun siya. Ano na susunod na gagawin? Mami, daddy, ganun na. Ganun na. So, bali, yun yung kasunod na tanong, parang ano na lang din, yung pagbibuild yun na yun. Ang susunod kong tanong is, kasi kanina tinanong kita, meron ba tong, tawag doon, contractor, ba yung ginawa nyo? Meron ba tong plano? Meron ba tong architect? Meron ba tong interior designer? Di ba tinanong kita kanina? So yun, ang tanong ko, kayo lang ba to? Kasi kanina sinabi nyo na na kayo lang, mga bata lang kasama nyo. So,
Paano nyo ito na-conceptualize itong mga ganito yan, yung tree house, itong main house? Kasi ang ganda talaga eh. Kayo lang talaga? Yung una, kasi architect talaga siya. Nung una may Architect. Kasi yung plan was based doon sa architect nung kinuha namin yung permit. So actually yun, malaki siya, Mas as in malaki mas yun. modernized. Oo. Yung Tapos pagkaka-architect. concrete siya, hindi siya ganun. Oh, hindi siya Hindi ganyan siya lang. mga kahit-kahit. But nung tinitingnan namin siya, parang kami close to nature talaga. Oo, yun So, nga sabi ko, nature yung dating. So, biglang naisip namin i-change yung concept. Oo. Pero following the ano pa rin naman. Hindi naman siya parang yung itsura lang, Oo, yung tsura. ganun namin Medyo siya. kinostomize nyo ng konti. Kinostomize. So, tapos, yun, yung architect, kami na, interior kami na, Kayo na rin lahat, yung interior. pati engineer. Ako talaga, is electrical naman talaga ako. So, although hindi lang ako sobrang exposed sa construction and but I have the knowledge of yung, like at the very least, yung sa mga wiring and Even on the construction, meron din. Alam ko naman siya. So, yun, yung mga tao lang namin dito are actually yung mga tao dito. Actually, medyo struggle yung yung pinagdaanan namin sa construction kasi inaral namin yung mga gamit, Aralin mo siya. inaral namin kung saan mura. Tapos yung pag-build niya na oo kasi dapat matibay, oo. Pa sa Cavite yung bubong. Oo, tapos kung saan ako nakakapag-canvas kasi may mga time na kabit baklas kami, mga ganon. Oo. Maraming ganong senaryo kaya nga Maraming tatanungin ganon. nila, kuya, may babaklasin ba kami? Oo, laging ganun yung may tatanong sila parang alam na nila yung mangyayari. Pagka yung medyo parang hindi yan nasunod sa plano, parang ganun. Kasi parang ang nakakatuwa sa kanila, nakakasunod sila dun sa design na gusto namin, dun sa ini-imagine namin. Kaya lang dahil nga yung mga labor namin is hindi naman sila ganun ka knowledgeable din sa dun sa construction. Nag-aano kami talagang Nag-aaral kami. Magre-research, sabay-sabay kami, nagtatanong din kami. So yung mga, let's say may mga kakilala kaming civil engineer, architect, nagtatanong kami. Hindi naman yung parang yung concept from us, but how to execute, nagtatanong kami anong standard, paano So nagtatanong kami. Tapos kailangan ng professional advice. Yes, kailangan tapos lahat professional naka-drawing para naiintindihan nila kung paano namin napipicture out yung gusto namin mangyari. Kasi actually yung mga beam na yan, dapat may mga sukat. Yes, may sinundan yan. May sinundan. This is following Yung sa the plan. architect. This is following the plan. Ang totally binago lang talaga namin. Design. Yung facade. Design, ano yung mga ginamit. So, yun lang yung binago namin. But, the entire, it's following the architect. Yung standard. Yung standard ng architect. So, ganoon siya. Mga tao na gumagawa. So, kami, ang ginagawa namin, ako personally, bago ako mag-work, yung almusal namin is meeting namin. With them. Naka-video call meeting. Marami akong meeting sa office. Pero bago yun mangyari, like, parang nag-start kami 6. 7 o'clock. Yeah, mga 6, 7. Una, kami muna kasi mag-meeting. Yung almusal namin, habang nag-almusal, tatawag kami sa kanila. Magbibigay kami ng instruction. Ililitan niya namin sa kanila. Binibriefing mo na yung worker. Yes, almost every day yun. Kasi yung i-execute nila, that day, dapat according do sa pinag-usapan namin. Kasi pag yun nga, ang nangyayari is, pag hindi siya nasunod, baklas. So kilala, lalo na ako, kilala din ako doon sa. Na yun yung gusto mo, Baklas. baklas. Kaya nga, importante din sasabihin, mami, drawing mo na to. Drawing ko yan. Mano-mano ko lang siya minsan din na drawing para makita lang nila kung paano namin napipicture out yung gusto namin. So, ito pala talagang kanilang private resort na Valle Paraiso. Talagang hard work talaga yung pinuhunan talaga. Super. Talagang hard work. No? Hindi lang financial yung binigyan yung effort. Talagang kundi hard work. Pati oras talaga. Teamwork and hard work talaga. So, napakasarap pumunta dito guys. Kasi, pagpunta nyo pa lang, from doon pa lang sa pinakakanto po, nung main road, pagkita nyo pa lang dito, ma-miss naman na kayo. Actually, bakod pa nga lang kanina na-miss na ako eh. Nung nakita ko pa lang yung mga bonggambilya nila dyan, yung bakod nila na, kung titingnan nyo po, yung kalahati lang yung concrete and then the rest is bamboo. No? Sa bakod pa lang, amazing na yung dating.
Kasi bihira yung ganyan eh. Siguro, ano yan, 1 meter yan, may get na konkreto. Yes. Oh. And Oo. then, bamboo, yung the 4 rest. feet. 4 feet 4 yung feet yan. bamboo. So, dyan pa lang, no? Dyan pa lang, nakikita na natin yung pinaka touch of nature. touch of nature talaga na ginawa nila, na talagang hard work talaga itong area na to. And plus, ito nga, yung mga villa nila, no? Itong main villa nila, yung tree house nila, plus itong kubo nila. Mm. So, approximately, o sabihin na natin maximum person na pwedeng i-cater tong resort. 20. 20 pa. Oo. Mga 25. Oh, pero ang yung ano talaga, Yung comfortable. comfortable as in, yun lang yung ina-advertise namin, 15. 15. Oh, pero sa mga iba kasi like mag-ask sila, kaya ba hanggang 20? Yes, kaya. So yun doon napapasok yung pwede kang mag-tent, yung kubo kasi hanggang 4 lang talaga. Sa baba. Ideally yan. Ideally, pero yan meron sa taas. Meron kasi siyang So kung gusto mong i-maximize yun, maano kasi siya yung low, mababa. So may low. So kung let's say gusto mo, ikaw na yung nag-ask na baka pwedeng 20, yes pwede. Pero yun yung tutulugan mo yung loop. Natutulugan naman kasi 4 nga kami doon, natutulog kami dati sa mag-anak. taas, Pwede naman. So, maximum 20 person po. Ngayon, kung gusto pa nilang idagdaga, sabihin tumawad, baka mo pwede 22, 24, magdadala sila ng tent. Actually, may tent available kami. kaming tent. May available na tent. Available. So, yun po pala. May Pwede namin available, pahiram. pwede pa rin. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Oo. Mayroon yata. Pahiram? Pwede, Pwede. pwede. Pwede dito, Kasi pahiram. kumbaga, naging namin, napag-usapan namin na kagaya ng mga gamit namin sa kitchen, yung lahat ng hindi namin ginagamit sa bahay, na hindi talaga naman nagagamit, dinala na namin dito to make it available para dun sa mga magbubuk ng nung bale. Oo. So, yung kitchen namin is complete with all the kitchenwares and utensils. Tapos meron na rin kaming dining set, plate, spoon, fork, baso, and mugs, meron na rin. O kasi pwede sila magluto no? Pwede. Pwede. Oo. Nag-o-offer din kami ng paluto para dun sa mga gustong mag-book na talagang gusto lang mag-relax. Oo, na hindi na sila magluluto. Oo, hindi na sila So, magluluto. nag-offer din sila noon, sila na mismo magluluto, magpapaluto na lang sila. Mm-mm. At pwede rin naman sila mismo ang magdala ng Magluto. food at magluluto. Yes. Apo, So, may pwede mga rin. option po So, ngayon, panghuling tanong, dahil total na naman na natin lahat ng mga kailangan itanong about po dito sa Balay Paraiso ng mag-asawang Mr. and Mrs. Tagle. Na napakaganda nung ginawa nilang project na to. Ganda-ganda talaga, super. Actually, pangarap namin ni Red din to magkaroon ng sariling private resort kasi ang gusto namin. Ayun namin ng public. Gusto talaga namin private. Maganda yung private. So, ngayon, nakakuha tayo ng idea sa kanila at nakakuha din tayo ng ganitong mga setup, no, na talagang very close to nature talaga. Ang likod nila is mountain. Ang kabilang side nila ay lake. So, ang tanong ko na lang, para ma-wrap up natin ang ating interview sa ating dalawang, ibigyan ko kasi to si Len. So, ngayon, ang isang pinakamagandang tanong, for sure, tatanungin ng mga viewers natin, ay paano sila makaka-contact? Kunyari, gusto nila magpa-book. Pwede bang online? Meron na kaming FB page, which is Balay Paraiso. Nandun na yung details na doon and with all the contact numbers na kung saan kayo pwedeng tumawag. Actually, medyo nakaka-alarm din kasi maraming scammer ngayon sa Yun. Oo, Yung so pala kanina. ang makakausap nyo dyan pagka kayo nag-book or nag-inquire is either si Mike or ako si Len. So kaming dalawa lang talaga ang sumasagot dyan. Kami lang. So walang iba. So meron na rin yung number namin. So pwedeng direct mag-message dun sa Balay Paraiso kung chat, and then pwede rin sa aming dalawa. But usually siya. Siya yung nakaano. So ang advice din lang namin doon sa mga kasi may pag yung pwedeng sila magpa-legit check. Karaniwan ganun kasi ang daming na-scam, may mga nakausap kami. Meron kasi kami dito na
CCTV. So pwede namin silang i-patch para makita nila yung actual, Oo, para iniikot ma-ensure namin na sila with iikot the- namin sila the dito resort. via CCTV. So Kasi para iwas scam po tayo dahil marami nga pong gano'n na nakapag-down na, Yes, nakapagpa-reserve na, hindi pala mismo sila yung kausap. So marami talagang ganyan. So ayan guys, no? Please contact po. Ipopost din natin dyan yung kanilang FB page para direct po kayo makapagpabook at direct nyo rin po sila makausap. So ayan, maraming salamat sa pag-welcome sa amin ni Red Tobeno. Siyempre, ipapakita natin yan yung kabuuan po ng Valley Paraiso. At napakaganda po dito. So, ini-encourage ko po yung mga viewers natin dyan na dumalaw po kayo dito. Napaka-convenient lang po, no, yung pagpunta dito. 2 hours and a half. Yung maximum na yun. From Manila po yan. From Manila. Walang toll gate. Ang ganda ng daan. No? Hindi yung iba kasi yung mga daan. Rough hindi road. boring, hindi boring. Saka yung rough road, ang hirap puntahan, di ba? Rough road. Tapos dito yung katulad sabi ni Mike, yung scenery, ang ganda, hindi kayo maiinip at marami kayong mabibili along the way. Mga prutas, meron pa nga yung grapes, no? Oo, ang daming grapes. Ang daming grapes, Lemon. mura. Signal. Yung Yung signal pala, yon another thing, no? Yung mga gusto pumunta dito. Ang signal po dito malakas is Globe. Globe. And meron po, okay din na may smart. okay din naman yung Tsaka dito. Dito, ayan. Dito. Pero with the meron na po kaming fiber. May fiber At na. saka yung pala, tama, with wifi na po dito, fiber. Fiber internet. So, wala pong problema. Dito kasi walang So, internet, walang signal. Ang But- kagandahan dun sa area, dahil wala kaming katabi, unlimited po ang video. Yun, yung pa isa. Kasi yung iba limited hanggang 10 p.m. Oo. lang. Gano'n, di ba? Oo. Kasi dito po, mamaya makikita nyo po, nililibot namin kayo. Wala po silang katabing house. Lao. So, limited ang video. Tapos siguro yung mayad ko lang. Dahil nga yung experience yung pinopromote namin, para kumbaga hindi masyadong nagdi-devote yung mga sa oras na nagliligpit. Dito, pag nag-book ka, automatic, kasama yung na helper. May Yun. helper kami. So, parang meaning, halimbawa, kumain kayo, May maghuhugas may maghuhugas, may magliligpit. Oo. Yun ang the best Oh, doon. So, So, package po kasama na yun. Kasama by po default, pala. kasama na siya. By default, kasama sa package. Once na book po kayo dito, hindi na po kayo yung mag-iisip kung sino itutukan nyo sa kusina. Yes. Oo. Actually, yun yung Meron po pala sila ditong helper. Di ba, as yung mga mommies yan, Oo. yun yung struggle pagka nagbubuk ng Oo. ganito, Oo. yung iisipin Hindi mo, maka-enjoy. oo. Hindi maka-enjoy. At saka yung pagpapak lahat ng mga dadalhin, Oo. kutsara, tinidor, baso, tapos kung Oo. sinong maghuhugas. Oo. Kasi diba? dito, pag punta mo, Relax as in, talaga. wala kang kailangan Oo. dalhin. So, Oo, yung sabi damit nga mo. ni Len kanina, lahat ng gamit nandito na. Nandito na. Basta pagdating mo dito, ang intindi mo na lang, kung hindi mo Relax. kinuha sa amin yung food, is yung mga lulutuin mo. Yun. That's it. Mm-mm. Plus may helper na po. Plus may Yun helper yung pa, oo. kagandahan. May helper na nakasama. So nakapackage po yung helper. Sa mga nag-worry dyan kung sino maghuhugas, At sino meron na po magliligpit. maghuhugas. Wala nang kailangan yung hugas issue. So ayan, thank you so much. May i-add pa kayo, Len, at saka Mike. Invite nyo sila, ating mga viewers. Ayun, siguro yun, invite namin kayo to try, no? Although bago pa lang siya, pero may mga nag-book na rin. So, na-try na nila. And then, siguro, puntahan nyo na lang yung page namin para makita nyo yung mga comment ng mga nag-book na dito, naka-experience. But again, no, yung primary na parang goal namin is for the guest to have the best experience, hopefully, Yes. at saka yung time. Kaya yun nga, yung una, yung kakaibang ginawa namin is that automatic yung helper, meron na. Mm-mm. May mag-a-assist para kumbaga talagang yung oras nandun na. Okay. Sa iyo lahat. Parang sila lang may ganun. Oo, sa totoo lang, napakaganda ng package nila. So, ang isa pa palang tanong na naisip ko na pwede itanong ng ating mga viewers. Let's say gusto nila magstay ng 2 nights. Kunyari, bitin yung 22 hours kasi parang overnight lang yun. So, gusto ko po mag-stay ng another night, no? Another day. Paano ang rate nun? Wala pa kaming rate for that, pero I think madali naman na siyang gawan. So, well, hindi pa rin namin naisip yan, no? So, pero thank you for bringing it up kasi at least siguro magawa namin. But for sure,
hindi siya yung times 2 nung price. Oo, So, for example lang, kung nakuha mo yung price at 11 for 22 hours, if you want to extend another 22 hours, that should be lesser than 11. Oo, 11. Kung Oh, wala yun. namang kasunod. Oo, yes. Kung wala namang namang kasunod. kasunod. Oh, as long as wala kasunod. Yes. So, yun. Kasi minsan ganun kami. Kami pag nag-outing ganun. Oo, Ay, gusto within yung mag-extend. isang araw Oo. lang. Ah, Tsaka Nag-extend in-anticipate na kami. namin lahat ng pwedeng ng guest. Kasi 'di ba, ang problema natin pagka ganitong outing, yung pagsampay ng mga basa. Oo. 'Di ba? Meron na rin po kaming area na Sampayan sampayan. ng mga May basa. hanger, may So, sampayan. kompleto pala talaga. yes. Oo. So, ayan, guys, punta po kayo dito. Napakaganda po. Ito sa Bale. Bale, Paraiso. Napakaganda po. Ito ba talaga yung original na name? Actually, ang naging name namin nung una is Casa Sanflo. Yun Oo. na yung nasa... Oo, kasi Yes. Sanflo meaning is yung pinagsama namin yung father niya tsaka yung father ko. Bale, Santos tsaka Florencio. Kaya Kaya sa Sanflo. Sanflo. Yun. Ayun. Yung pa pala, isa pa, yan. Ito, pinakamaganda po. Oo, kasi pag nag-waste kasi ka, may yun muna. waste yun. Oo. Kasi syempre yung objective doon, paano papunta, hindi Oo. nila alam. So pag mag-waste po kayo, Casa... Pero we're working Sanflo. out naman doon sa... Papalitan na rin siya. papalitan. Oh, hindi pa lang nag-i-effect yung yung ginawa kay namin. Google. hindi Oo. pa na. Kasi kanina din, nung waste ko, hindi ko makita yung Mm-mm. Bale Bale. Paraiso. Hindi pa. Pero ang nakikita yung Casa Sanflo. Mm-mm. Yun, okay. So thank you so much. Highly recommended po. Siyempre lahat po ng nire-recommend namin ni Red Noveno ng mga pinupuntahan namin. Binibisita po namin at tinitingnan po talaga namin. So ito po, isa sa highly recommended ang Bale Paraiso. Puntahan niyo po mga taga Rizal, taga Manila, taga Batangas, malapit lang din, taga Laguna, Oo, Lucena. Lucena, Oo, Mm. malapit yan, lang. nasa gitna lang po, ano, Yung especially mga yan sa galing Manila. sa abroad Mm. na Yes. gusto magpalipas ng araw. Oo, Yep. Uwi sa yung mga probinsya uwi nila. ng mga probinsya, mga Visayas, mga Mindanao, pwede po muna kayo dito Sakto. magstay. Para mag-unwind muna kayo, relax. Dito po sa Bale Paraiso. Ayan. So thank you so much. Thank you. Ang ating Oo. kaibigan si Len at syempre yung kanyang husband si Mike. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yan. Okay. Hindi nga, palitan tayo. Pinakawalan yan taas. Ito, yung pag-design ng hagdan. Ikaw din yan lahat. Oo, kasi yung sukat niya para makaabot siya dun sa taas. Tapos kung ilang step. Binilang mo ba yan? Nagdal mo yun? Oo, 30 na lang sa 13. May bilang. Oo, kasi sa pansin. Wow, ang dami palang andito. Hanggang 12 packs. Tapos, 30. Naglagay kami ng CI dito. Walang nakaprovision na CR. Kaya lang pagdating, kung bababa pa, parang CR. So kaya naglagay ko Okay, naglagay kami dyan. Kaya lang, Maganda. Maganda siya. Maluwag. Ayan o. I-ano na lang yung foam. So, may mga foam na po siya na available. So, pwede daw dito 12. Saan yung CR? Ayun, may CR siya doon. Ganda. Kasi ang ganda ng so, may naka-aircon. Ayan, pakita mo yung aircon, daddy. So, may Wow. aircon siya.
Pagbukas mo dito, oh, no? Makikita mo, bundok. Ay, nature, Ayan, oh. no? Itong nature diba? talaga, oh. So, ang background niyo Ang po dami dito pang ay ibon doon, oh. mountain. Ayan, no, mountain. Ayun. Yan. Yan yung sunset. Oo. Saan yan ang sunset. Tapos, sunset na ba? Nag-sunset na. Dito yung CR. Wow, ang ganda na CR, oh. May bidet pa. Mm. Mabuti na naisip niyo yung naglagay kayo dyan ng CR. Actually, Hmm? yung una dito niya gusto palagay. Kasi inisip namin pag doon, dahil ganun yung bubong, Oo. mahihirapang umupo. Ito pala yung open na shower. Yung dahon na ganun. Oo. Yung dalo sila. Ay, ang ganda. Wow. So, kakaiba siya, yung bintana niya. O, tingnan nyo naman. Ang bintana niya, jealousy siya, pero nabubuksan. Oh. Diba? Sa mga gustong magpa-photoshoot, Oo. tinatanong kayo doon. Kaya nga, ayun. Tapos yung kanilang swimming pool. Tapos yung pinaka yun sa dulo, yun yung hot spring, di ba? Yung hot tub. Oh, yung hot tub nila. Pero wala pa siya ngayong laman. Kailan nyo lalagyan ng laman yun? Yan, pa-open ko lang. Okay. Para pagka lumablob ka talagang mainit. Ay, grabe. So, ayan. Ang ganda-ganda po dito. Ito Grabe, yung ang ganda, ganito. no? Tapos, meron siyang electric fan. At the same time, may aircon po Ito doon. yung mga design namin. Ay, ang From galing. dun sa mga pinagtabasan din ng Palachina. So, Ikaw lang ang nag-design yan. Oo. So, imagine niyo no, nagmistula siyang lampshade. Diba? Ang galing. Oo. Yun din meron? yan wala. Ito lang. Oh, parang naging lampshade siya, Tapos diba? yun yung mga kahoy na pinatapyas namin ng parang plato. Ay, ang galing. O, diba? Naging art pa siya. Diba? Ang ganda. Ang ganda talaga. Actually, magaling po si Len. Dati siya ang aming marketing admin namin siya, marketing admin. Lahat siya ang nagdi-design doon. Pati yung map ng Pilipinas dinesign niya. Ayan, ang ganda, grabe. Tapos Ito yung tulay na sinasabi. ito yung yung kanyang bridge na gusto niya laging may bridge. Ayan oh. Yan yung kanyang tulay. Ang ganda nga naman, no? Pwede na rin matulog dito. May mga time na Oo. natutulog kami dito. Nagte-tent din lang kami. Kasi Talaga? na-anticipate lang namin pag biglang umulan. Oo. So, Pero maganda, no? Ang ganda. Ito ang nakaganda dyan, eh. Ito, ayan, yung ganyan. Ayan, oh. Di ba ang ganda? Perfect. Ang ganda po talaga. Tapos ito yung isa nilang kubo. At merong tree house doon. Ayun, nandun yung yung sa tree kubo house. may CR din doon. Ito, Pero, itong kubo na to, may oo, CR hindi din. lang pwedeng liguan. Okay. Ang wiwi, ganon. Ayan. At ang ganda talaga ng, pati yung ano nyo ng mga halaman, no? Ang ganda. Kayo lang talaga yan? Si daddy yan. Si Mike, Si Mike ang, talaga. in charge sa halaman. Ang galing. Yan yung inuna na